Mga kapuso, brownout pa rin sa mahigit 150 bahay. Isang linggo na matapos manalas ang Bagyong Glenda. Nasa Tansa, Cavite sa mga sandaling ito live si Julius Segovia. Julius. Mike, isang linggo matapos manalasa ang Bagyong Glenda, hindi pa rin natatapos ang pagkukumpuni sa mga nagtumbahang poste sa bahaging ito ng Poblasyon 1 sa bayan ng Tanza sa Cavite. Kaya naman marami pa rin residente ang nagtitiis sa brownout. Ubos na raw ang pasensya ni Nanay Nene sa isang linggong brownout. Tagaktak ang pawis sa init at ang mga apo pumapasok daw sa eskwela ng hindi plansyado ang mga uniforme. Abay, isang linggo naman wala pa. Sus Mariose, mga bata hindi makapag-aral. Una-una nakakapasok ang uniform, hindi napaplansya. Kasi nga walang kuryente. At saka napakainit, napakaraming lamok. Ang mga napatid na kawad ng kuryente at mga posting ibinawal ng Bagyong Glenda, nakatenga pa rin hanggang ngayon sa kalsada. Inip na po yung aking mga kabarangay. Kasi po, meron silang mga hanap buhay dito, may mga boarding house, may yung mga meron silang mga bagong panganak na sanggol. Apektado po ang buhay dito. Sa datos ng Meralco, halos 3% ng kanilang customer ang wala pa rin kuryente. Pero katumbas pa rin niya ng mahigit 150,000 bahay. Kasama sa mga apektado pa rin ng brownout ang Cavite, Laguna, Batangas at Quezon. We are trying our very best to restore power soonest. Pero kuminsan, may mga pagkakataon talaga na it takes time. Like for example, kapag talagang totally devastated or halos totally devastated yung facilities mo, you start from scratch. Maibalik man ang supply ng kuryente, hindi naman daw mabubura na magkukulang ang reserba sa susunod na taon ayon sa Department of Energy. Kaya panukala ng Trade Union Congress of the Philippines, pasukin na rin ng gobyerno ang power generation o paglikha ng kuryente para hindi nakaasa sa mga pribadong kumpanya. We are at the mercy of the power generators. Their policy, de facto, is being set by the private sector. Let us not over-rely on the private sector. Mike, kung nagtitiis sa brownout ang maraming residente sa Southern Luzon, 100% namang naibalik na ng Meralco sa mga customers nila sa Maynila ang supply ng kuryente. Yan pa rin ang latest mula sa probinsya ng Cavite. Balik sa iyo, Mike. Ito pa. Hoy, maraming salamat Julius Segovia.